ready for the word? Amen. Praise the Lord. Father, we thank you once again for the second time today. Thank you for your anointing, Holy Spirit. Thank you. At thank you for the wisdom and leading. Hallelujah. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Ikaw ang aking co-presenter ng salita ng Diyos. Thank you for guiding me. And thank you for the words na binibigay ng Panginoon upang marinig ng bawat isa sa amin, Lord. Thank you. And be blessed, Lord. Be exalted. Be magnified and glorified, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. So, Luke chapter 15. Now, Luke chapter 15 is contains three parables. Ba yung parable? Talinghaga sa Tagalog, talinghaga. Amen. Kumbaga, merong mga kwento na maaari nating kapulutan ng aral. Moral or religious lessons. Kasi parable means comparison or cast alongside. Comparison. Kung kumpara, merong kwento, tapos pwede mo ikumpara yung nangyayari sa buhay mo. Amen? So, parable. Ang tatlong parable is the parable of the lost sheep, parable of the lost coin, and parable of the lost son, prodigal son. So, sa verse 1, sabi rito, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So yun talagang akusasyon ng mga religious leaders kay Jesus. Bakit siya ay nakikipaghalubilo doon sa mga makasalanan? So hindi, sabi nila, hindi dapat siya nakikipaghalubilo doon sa mga makasalanan. So yun kasi ang self-righteous. Self-righteous yung mga Pharisees na inaakusahan nila si Jesus dahil sa halubilo niya sa mga makasalanan. So, in response, ang response ni Jesus, nagbigay siya ng mga parable. Amen. So, the Pharisees, mga religious. Diba? Naalala natin yung sa Luke 19, sa Luke 19 na yung isang Pariseo saka isang tax collector pumasok sa templo, nanalangin yung isang Pariseo, sabi, Lord, salamat at hindi ako katulad ng iba. Lalo na sa tax collector na to. Salamat at hindi ako makasalanan katulad nila. Pero yung tax collector, Lord, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Then sabi ni Jesus, alam niyo bang mas righteous yung tax collector? Lumabas siya ng mas righteous kaysa sa Pharisees. Kasi self-righteous yung mga Pharisees. So, ganun, naakusahan nila si Jesus dahil doon sa pakikihalubilo na Jesus doon sa mga sinners. Na, mas importante yung kay Jesus. Amen. Kaysa ron sa mga religious na hindi naman siya tinatanggap eh. Buti pa, sabi nga mas madali pang sharean ng salita ng Diyos yung mga prostitutes, yung mga desperadong tao, kaysa ron sa mga matatalino, sa mga reliyosong tao. Amen? Kasi tatanggap sila eh. Siguro sila tatanggap. Yun ang kailangan nila eh. Yung mga marurunong na, baliwala sa kanila yun. Lalo yung mga ibang mayayaman sa mas mayaman pa ako kaysa sa'yo. But
sisiran mo ko ng ganyan. So self-righteous. So ito yung response ni Jesus. Nagbigay siya ng 3 parable. Una, yung parable of the lost sheep. Sabi rito sa verse 4, if a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. So, merong isang shepherd na merong 100 sheep. Lumihis yung isa. Hindi sumama. Amen? So, kung tayo yun, bahala siya. Umiwalay siya Kung tayo yun, meron pa naman ako 99 Yan naman yung isa. Pero iba yung shepherd. Amen? Hinanap niya yung isa na nawala, nagawa niya pang iwanan yung 99. Amen? Kasi may tiwala siya ron sa 99. Amen? Kaysa ron sa isa na kailangan siya. Amen? Tandaan po natin, ang Diyos ang naghanap sa atin. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. At nawawala ba si Lord? At kailangan mong hanapin? Hindi nawawala si Lord. Ikaw ang nawawala. Kaya ikaw ang hinanap ni Lord. Sa kanta, hinanap ako ng pag-ibig mo. Hinanap ako ng pag-ibig mo. So, hinanap tayo ni Lord. Amen? At kahit na tayo, hindi naman, sino bang nakakagawa pa ng mali sa atin? Amen? Lahat tayo, nagkakamali pa rin. Pero, si Lord, laging nakahanda. Laging nakahanda na tanggapin tayo. Amen? Amen? So, hinanap nung shepherd yung isang sheep na naligaw. And sabi rito, when he found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. Tapos, when he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me because I have found my lost sheep. Then sabi ni Jesus, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. So, there is joy in heaven. Amen? Na pagka mayroong isa na makasalanan, nagrepent at magbalik loob sa Panginoon. Amen? Amen? Nagagalak si Lord. Amen? At meron pa silang celebration. Ikaw, sabi nga nung tayo ay, nung tinanggap natin si Jesus, nag-celebrate yung kalangitan. Amen? Amen? Kahit isa ka lang na tumanggap, mag-celebrate pa rin si Lord. Amen? Kasi mahalaga ka sa Kanya Importante ka sa Kanya. Amen? At hindi Kanya pababayaan na patuloy na maligaw. Amen? At gagawa siya ng paraan. Amen? Ito, hinanap niya pa kung saan-saan yung nawawalang sheep. And then, nung matagpuan niya, tuwang-tuwa siya. Ganon din si Lord. Tuwang-tuwa siya sa atin. Amen? Hallelujah. So, a parable of the lost sheep, then parable of the lost coin. Verse 8, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call it in
her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." And the same way, there is joy in the presence of God's angels when one sinner repents. So, 10 silver coins. Nalaglag yung isa, nawala yung isa. Sabi rito, she light a lamp and sweep the entire house. So, galing, no? Natagpuan niya na yung coin, nalinis niya pa yung bahay niya. So, dalawang ano yan. Kung di, ano ba yun? Kung di nalaglag yung barya, hindi niya malilinis yung bahay niya. So, ganun naman talaga, di ba? Pagka may inaanap tayo, ano mo lahat, hanggang sa makita mo, hindi mo na mamalayan, nalinis mo pala yung bahay. Amen? So, nalinis niya na yung bahay, natagpuan niya pa yung coins na inaanap niya. So, importante po yun sa kanya. Sabi ko nga, isa lang naman yun eh. Kasi yung 10, hindi mabubuo, hindi magiging 10 kung kulang ng isa. Yung 100, hindi mabubuo, hindi magiging 100 kung kulang ng isa. So, mahalaga po yun. Mahalaga po yun sa kanya. So, hinanap niya, nahanap niya, and then nag-rejoice siya. Sabi yan, verse 10, "In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents." So, importante ang isang kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon para sa Diyos. Ganun naman yung purpose ni Lord eh. Jesus came to seek and save the lost. Amen? Hindi siya naparito para maging hari na mag-dominate. Amen. Siya ay naparito para sa mga nawawala. Amen. At pagka ito'y kanyang natagpuan at tinanggap siya, there is joy, there is celebration in heaven. Amen. So, kung titingnan po natin yung tatlong parable na ito, makikita po natin yung consistent love ng Father, ng Diyos. Amen. Na hindi niya hayaan na mapahamak yung isa, hindi niya hayaan na tuluyang mawala yung isa, hahanapin at hahanapin niya. Amen. So, consistent po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. At hindi hadlang kung ano man yung nagawa natin. Amen? Although, sabi nga ni Madam, merong consequences, pero as far as God is concerned, ganun pa rin yung pag-ibig niya sa atin. Amen? So, the parable of the lost coin, and then the parable of the lost son, or the prodigal son. So, ito pong parable of the prodigal son, kung babasahin po natin, parang summary po ito ng dalawa. Kasi andito yung pag-ibig ng Diyos eh. Pag-ibig na Ama. Amen? Nakapaloob po rito. So, a man had 2 sons. So, dalawa po sila. The younger son told his father, "I want my share of your estate now before you die." So his father agreed to divide his wealth between his sons. So dalawa po sila, dinivide. Ibig sabihin, merong para sa kanya, merong para doon sa kikuya. Amen. So, it was painful to the father whom his son asked for his inheritance while he is still alive. Masakit po yun sa isang ama na kinukuha na yung mana ng kanyang anak na buhay pa siya.
Legally po kasi, makukuha mo yung mana kapag ka ang tagapamana ay patay na. Pero ito buhay pa. Parang kinonsider na ni Bunso na patay ka na. Patay ka na para sa akin. So, masakit po yun para sa tatay. Amen? So, pero, being a just father, ibinigay niya. Amen? Choice niya yun. Amen? Being a good father, binigay niya yung hinihingi ng anak. So, our Father is a good Father. Amen? At kung ano man yung hingin mo, bibigay sa iyo. Amen? At hindi niya ipagkakait yun. Sabi nga yung sa Romans 8:32, hindi nga niya pinagkait yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Yun pa kaya ang mga maliliit na bagay na kailangan natin. So, hindi niya ipagkakait yun. Kasi anak niya yung humingi. So binigay niya. Then verse 13, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Sabi sa ibang translation, riotous living. Prodigal living. So, about the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. Sa ibang translation, he began to be in want. So, ganun po ito po yung resulta ng buhay na malayo sa Ama. Amen? So, ano pa yung kayang ibigay ng Ama? Ng isang Ama? Una, pagmamahal. Guidance. Security. Amen? Provision. So, parang nung umalis siya ron sa poder ng tatay niya, nawala lahat yun. Kasi siya na eh. Baka parang sinabi niya sa sarili, kaya ko na to, ako na lang mag-isa. Kaya ko na to. Di na kita kailangan. Pero hindi, yun po ang hindi nangyari. He began to be in want. So una, nung marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Nung wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan. So, ganun sa mundo. Ganun sa mundo. Maganda ka sa paningin nila pagka meron. Nakapagbibigay ka sa kanila. Pero pagka ikaw nang ilangan, wala na sila. Amen? So, at ang sabi pa ron, walang ni isa man sa kanila ang gustong magbigay. Imagine mo yun. Nung nananagana siya, ang dami niyang binibigyan, ang dami niyang nililibre. Pero nung siya na mangailangan, wala ni isa man ang magbigay sa kanya. Nagbigay sa kanya. Ganun talaga sa mundo. Amen. And then, so, ginawa niya para, nagutom na siya eh. Ginawa niya para matugunan yung pangangalam ng kanyang sikmura, naghanap siya ng trabaho. At merong nagbigay sa kanyang trabaho, tagapakain ng baboy. At ang baboy po, at that time, yun ang pinakamababang uri ng hayop. Ikaw na tagapag-alaga ng pinakamababang uri ng hayop, anong tawag sa'yo? Pinakamababang uri ka rin. So, from being a son of a good father, na ibaba niya yung kanyang sarili sa
pinakamababang uri ng, tinanggap niya pinakamababang uri ng trabaho. Yun lang ang way niya. Yun lang ang way niya para makasurvive siya. Amen? So, tinanggap niya. Meron pang sabi rito, pagkakataon Pati yung pagkain ng baboy, tinitira niya. Nagkikishare din siya doon sa pagkain ng baboy. So, anong lasa nun? Di ba? So, then, naisip niya, sabi rito, verse 17, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servant have food enough to spare, and here I am, dying for hunger. Dying of hunger. So, naaalala niya dun sa bahay ng kanyang ama. Ang naalala niya yung servants. Ang servant, sabi rito, have enough food to spare. Meron pang ang naitatabi. Pero siya nagtitiis sa gutom. So, anong makita po natin dito? Bakit naalala niya yung servant? Di ba niya naalala yung sarili niya? Amen? Dapat sinabi niya, nung nasa piling pa ako ng aking ama, hindi ako di ako nakakaranas ng gutom, di ako nakakaranas ng kakulangan. Pero, naikumpara niya, o naisip niya yung mga servant. Ibig sabihin, mas mababa na yung tingin niya sa kanyang sarili. Amen? Dahil sa sinapit niya, mas mababa niya na yung tingin niya sa kanyang sarili. Amen? So, kaya sabi niya, babalik ako sa aking ama, at hihinga ako ng tawad, at sasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Gawin mo na lang akong isa sa yung mga bayarang alipin. So, yun na yung niya, binaba niya yung sarili niya. Amen? So, ganun yung buhay na napapalayo sa ama. So, yung naalala niya yung kanyang servant, sabi niya, ang kanilang servant, kung yung tatay ko, yung mga alipin namin, hindi niya hinahayaang magutom. Amen? So, ganun kabuti yung kanyang ama. Amen? So, yun ang, when he came to his senses, then sabi niya, babalik na lang ako. And verse 20. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. So, bumalik siya sa kanyang ama. And malayo pa siya, nakita na siya ng tatay niya. Bakit malayo pa siya, nakita na siya ng tatay niya? Inaabangan siya. Amen? Nung oras na umalis siya doon sa piling ng kanyang ama, meron ng kaisipan yung kanyang ama, babalik ka rin. Hihintayin kita. Amen? At sa iyong pagbabalik, ako ay sabi niya, hihintayin kita. So, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Embraced as a symbol of love. Amen? He kissed him. Sa original translation, yung kiss, he continually kissing him. Tuloy-tuloy. Imagine niyo, galing siya sa pagpapakain ng baboy. Anong amoy niya? Amoy drakar ba siya?
Alam niyo yung drakar? Pabangong drakar. Meron pa ba noon ngayon? Hindi siya, galing siya sa pagpakainan ng baboy. Hindi siya amoy drakar. Amoy darak. Darak. Ano naman yan, di ba? Twist naman yung darak sa drakar. Amoy darak siya. Amoy pagkain ng baboy. Pero hindi inalintana ng tatay yun. Yung amoy niya. Ibig sabihin, tinanggap niya yung kanyang anak maging sino pa man siya. Kahit ano pa man siya. Kahit anong itsura pa man niya. Kahit wala pa siyang ligo. Amen? Kahit hindi pa siya naliligo, tinanggap siya ng kanyang ama. At piniyakap, pinaghahalikan. Amen? So, the Father's acceptance is not based on what He has done. Yung pagtanggap ng kanyang ama ay hindi nakabase doon sa kung ano man yung nagawa niya. Although, I believe, sumama ang loob. Siyempre, sumama ang loob ng tatay. Kasi, sumama ang loob, sabi nga, ang Diyos ay galit sa kasalanan, pero mahal niya ang makasalanan. Amen? Siguro, nagalit siya sa ginawa ng kanyang anak, pero hindi siya nagalit sa kanyang anak. Amen? So, God's acceptance and God's loving us is not based on who we are and what we have and what in what we have done. It's all because of who He is. He is love. He is a loving Father. Amen? Amen? So, ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa kung ano yung sino tayo, kung ano yung ginawa natin, kung ano yung di natin nagawa. Ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay nakabase sa kung sino siya. Siya ay pag-ibig. Amen? Sabi nga ni Pastor John, God does not merely possess love. He himself is love. Siya mismo ay pag-ibig. Amen? So, at tinatanggap rin tayo ng Panginoon kahit na meron tayong nagawang pagkakamali. Kasi hindi naman siya tumitingin sa pagkakamali natin. Amen? Tumitingin siya sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na wala na lahat ng mga kasalanan mo. We have been forgiven, past, present, and future. Yung mga sins natin. Amen? So, kumbaga wala na, sabi nga, sa Bible, wala lang record si Lord sa mga kasalanan natin. At ang tinitingnan niya na lang yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, natatakpan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo kung ano man yung ginagawa natin. Amen? So, ganun si Lord tumanggap sa atin. At tingnan po natin, ano po yung natanggap nung prodigal son nung siya ay bumalik sa kanyang ama. Una, natanggap niya muli yung pag-ibig. So, yung embrace, yung kisses. So, tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos ng kanyang ama. Then, robe, righteousness. Ibig sabihin, na-restore siya sa kung ano man siya dati. Siya ay anak. Amen? And ring, authority. Na, kumbaga, amo na naman siya. Naging amo na naman siya dun sa... Kung ano yung kalagayan ng kanyang ama, yun na rin siya. Amen? Kasi signet ring yun. Kung may makita na anak ni ano to. So, yung kanyang identity. Then sandals, symbol of sonship. Sa custom po ng Israel, ang pwede lamang pumasok sa bahay ng naka-sapatos o naka-sandal ay yung mga anak. Yung mga alipin
iniiwanan nila yung kanilang sandals doon sa labas. Pagpapasok sila, nakayapak. So, nung binigay ulit ng tatay yung sandals, na-restore yung kanilang family, yung bilang isang anak. Amen? So, sandals, love, robe, ring, sandals. And isa pa, the fatted calf. Yung matabang guya. Amen? Para saan? Para sa celebration. Amen? Celebration dahil siya ay bumalik. Sabi ng tatay, magdiwang tayo sapagkat ang aking anak ay nawala, tapos bumalik. Sabi nga, dati siyang patay, ngayon nabuhay na muli. So, kailangan mag-celebrate. Pero bago po matanggap ang mga bagay nito, yung robe, ring, sandals, and fatted calf, natanggap niya muna yung pag-ibig ng Diyos. Natanggap na muna yung pag-ibig ng kanyang Ama. Amen? So, ibig sabihin po, may enjoy natin yung lahat ng blessing ng Panginoon kapag mayroon tayong kapahayagan patungkol sa pag-ibig ng Ama sa atin. Amen? Amen? So, all these blessings received by His Son because the Father gave His love first, and we receive from all whom we receive when He received Jesus. Amen. So, nag-celebrate, dapat tayo mag-celebrate. Amen. Amen. Pero dapat isipin natin na ang Diyos muna ang nag-celebrate sa atin. Amen. Amen. Nung, sabi ko nga kanina, nag-celebrate na si Lord nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. So, hindi raw tayo makakapag-celebrate ng todo kung hindi natin alam na si Lord muna ang nag-celebrate. Nag-celebrate para sa atin. Nauna na siya. Nauna siyang nag-celebrate. Amen? So, dahil nag-celebrate na siya, you can celebrate. Amen? Amen? So, that's yun yung mga natanggap ng younger son. If we have the revelation of what the Father loves us and in our union with Jesus, then and only then that we will appreciate much and receive all His blessings. Amen. So, ano po yung sinisimbolo ng younger son sa elder son? The younger son symbolizes grace. Amen. Grace dahil meron siyang knowledge ng mana ay hindi na dapat pagtrabahuhan. Amen. Meron nang nagtrabaho. Amen. Binayaran na yun ni Jesus. Amen. So, meron siyang kapahayagan na lahat ng pwede niyang hilingin sa kanya Ama ay libre. Libre niya matatanggap. Amen? And the elder son is law. Represents law. Kung titingnan po natin yung context ng Luke 15, ang sinisimbolo po ng younger son is yung tax collectors and the sinners na patuloy na lumalapit kay Jesus, nakikinig kay Jesus. And the elder son, yung mga Pharisees na masyadong self-righteous. Amen? So, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. At nung bumalik po yung sabi sa verse 25, meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing. And he asked one of the servants what was going on. Ano meron dyan? Bakit merong sayawan, merong party, merong music?
Anong meron? So, tinanong niya yung kanyang servant, isang servant, your brother is back. He was told. And your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. The older brother was angry and wouldn't go in. Sabi ko nga, sa sobrang buti ni Lord, hindi yung si Kuya ang unang nakakita kay Bunso. Amen. Pagbalik niya, amen. Paano kaya kung si Kuya ang unang nakakita? Mabuti na lang si Tatay. Amen. Amen. Kung si Kuya kasi ang unang nakakita, imbis na pag-ibig ang matatanggap niya, galit. Amen. Amen. Kasi galit na siya nung una. Nung bumalik yung kanyang kapatid, mas lalo siyang galit. Amen. So, imbis na robe, baka bigyan siya nung jacket na pang trabaho. Imbis na ring, baka yung araro ang ibigay sa kanya. Amen. Sandals, hindi ka pa pwedeng mag-sandals kasi hindi ka na anak. Tinakwil ka na. And mas lalo siyang nagalit kasi pinatay yung inaalagaan niyang guya. Pinapataba ko yan pagkatapos papatayin lang dahil sa iyo. So, galit na galit. Meron pa akong kwento. Hindi ko nagkwento to nung first service. Huwag kang maingay. Ano po ito? Kwento ko. Ako gumawa ng kwento to. Copyright ko to. Para ano to? Parable. Parable kumbaga. Amen. So kung ano man po, kung meron man pong kahawig o kapareho sa kwento ko, patawarin niyo po ako. Pasensya po. Pasensya na po. Wala po akong kinalaman sa at wala rin po kayong kinalaman. Kwento ko lang po ito. At ano lang, maliit ang budget. Maliit lang ang budget nito ng kwento. Tatlo lang ang karakter. Si Kumari Juan, si Kumari To, at si Aling Tarsing. So, wala akong may ibang maisip eh. So, minsan nagkita si Kumari Juan at Kumari To sa isang kanto. Sabi ni Kumari To, Mari, saan ka galing? Diyan lang, sa tindahan, bumili ako ng suka. Tapos sabi ni Kumari To, ba't diyan ka bumili? Malayo yan. Diba may kapitbahay tayo, si Aling Tarsing, may tindahan. Bakit di ka doon bumili? Ba't di ka doon bumili? Sabi ni Kumari Juan, inis ako dyan kay Aling Tarsing. Kasi umuutang ako ng suka, hindi ako pinautang. Magpapaksiw ako. Naubusan ako ng suka, yung pera ko puro buo. 1,000 lang ang pinakabarya ko. Naisip ko tuloy. Magka doon sa trabaho namin, sabi, pabarya naman, papalit. Hindi, wala akong barya. 1,000 lang pinakabarya ko. So, hindi, sabi niya, hindi mo pwedeng ibili ko kay Aling Tarsing. So, nangungutang na lang ako. Hindi ako pinautang, sabi niya. So, kaya dyan na lang ako bumili. Sabi ni Kumari To, pambira naman niya si Aling Tarsing. Kakainis. Suka lang. Hindi ka pinautang. So, mula ngayon, di na rin ako bibili sa kanya. Inis na rin ako sa kanya. So nakakwentuhan lang, galit na. So, wala naman siyang kinalaman. So, naghiwalay na sila. Nagpaksiw na si Mariwan. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Kumari To, si Kumari Juan sa kay Aling Tarsing, nagkakwentuhan, tatawanan, masaya. Galit si Kumari To, tinawag niya, nagpagalit, Pari,
Halika nga rito. Hindi ba, magkagalit kayo ni, inis ka kay Aling Tarsing? Bakit ngayon parang saya sa inyo magkwentuhan? sabi ni Kumari Wad, ay hindi Mari, nagkasundo na kaayos na kami. Kaayos na kami ni Aling Tarsing. Kasi, kaya pala di niya ako pinautang ng suka kasi yung inuutang kong suka, Silver Swan. Wala pala siyang Silver Swan, mayroon siya dato puti. so, kaya hindi niya ako pinautang. Kaya nagkaayos na kami. Sabi ni Kumari to, basta ako, hindi. Inis pa rin ako sa kanya. At dahil magkabati na kayo, inis na rin ako sa iyo. Bahala kayo dyan, magsama kayo. So, kakwentuhan lang, mas galit pa. At hindi lang isa ang kagalit niya ngayon, dalawa na. Pati yung kumari niya, kagalit niya na. So, yun lang po ang kwento. At alam ko, magkakabati. Kabati naman sila. Ganun po yung nangyari doon sa kuya. Amen? Nung umalis yung kapatid niya, galit na siya. Nung bumalik, mas galit siya. At pati doon sa tatay, galit na rin siya. Dati isa lang yung kagalit niya. Ngayon, dalawa na. Pati doon sa tatay, galit na rin siya. So, merong connection, di ba? So, baka pag tinanong kayo kung anong natutunan nyo, si Aling Tarsing. So, galit si kuya. Sabi niya, the older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. But he replied, all these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And then all the time you never gave me even one goat for a feast with my friends. So, all these years, hindi niya kilala yung tatay niya. Amen? Kilala niya lang yung tatay niya bilang boss. At siya ay servant. Tingin niya sa sarili niya ay servant. Amen? Kung hindi niya kilala yung tatay niya, hindi niya rin kilala yung sarili niya. Amen? Anak siya eh. Amen? Hindi niya alam na anak siya at mayroon siyang karapatan dun sa pag-aari ng tatay niya. So, masaklap yun. Amen? Na ang gusto niya, lahat ng kakailanganan niya ay pagtatrabahuan niya. So, ito po, batas po ito. Na kailangan mong gumawa ng trabaho muna bago ka pagpalain. So, kung masaklap yung nangyari doon sa kay Bunso, masaklap din yung nangyari dito kay Kuya. Nandun na siya, sabi niya, all these years, I've slaved for you. Nagpaalipin. Alipin ba siya? Hindi mo siya alipin. Amen? Anak siya. So, di niya in-exercise yung identity niya. Amen? Kung sino siya. Nakalimutan niya. Amen? So, tayo po, pag lumapit tayo sa Diyos, be assured na lahat ng hilingin natin, ibibigay niya dahil anak niya tayo. Amen? Amen? Anak niya tayo. At hindi niya ipagkakait kung ano man yung hilingin natin. Amen? So, alamin natin kung sino tayo kay Kristo. Alamin natin kung sino tayo
sa Diyos. Alamin natin na ang Diyos pala natin ay isang mabuting Ama. Isang mabait na Ama. Amen? So, sabi ko kanina, sabi ng father, his father said to him, sabi nga nung kuya, yet when this son of yours, yung anak mo, amen, yung anak mo, sa mag-asawa, yung anak mo, at di mo rin ba anak yan? Amen? So, pagsabihan mo yung anak mo, anak mo rin yan pagsabihan mo rin. Sabi niya, when the son of yours comes back, after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fatted calf. Yun pa ang kinagalit niya. Ang gusto. Kasi pinataba niya pagkatapos hindi na lang siya pumasok at nakitikim na rin siya doon. Amen? Amen? So, galit siya. Sabi nung tatay, look, dear son, mahal kong anak, you have always stayed by me, and everything I have is yours. Amen? So, ang tagal, sabi nung ni Kuya, all these years, sabi ni tatay, you have always stayed with me. Lagi tayong magkasama. Amen? Hindi niya, mayroon siyang karapatan, kunin niya yung gusto niya. Amen? Hindi mo siya pagbabawalan ng tatay niya. In fact, kasi, nung umalis yung si Bunso, sabi yung hinati yung kanilang mana. Ibig sabihin, mayroon siya. Hindi niya ba alam yun? Amen? So, hindi niya alam. Yeah. Meron naman siya Amen? Hinati nga Amen? Ibig sabihin, meron siya. Bakit hindi niya, yung si Bunso nga, naalaman na sa akin to. Kaya, gagastusin ko to kung meron akong karapatan dito. Kasi akin to sa kanya, hindi niya alam na kanya yun. Mayroon siyang karapatan na kunin kung ano yung gusto niya. So, in fact, yung lost son, hindi lang lost yung younger son. Pati yung panganay. Lost din. Yung lost son, nawala siya dahil sa kanyang ambisyon. Pero ito si elder son, wala siya kasi sa kanyang ignorance. Amen? Amen? Hindi niya alam. Amen? Hindi niya kinilala yung sarili niya. At di rin niya kinilala yung tatay niya. Amen? Amen? Sabi ni you have always stayed with me and everything I have is yours. Everything. Sabi ni Lord sa atin ito ngayon. Amen? Everything I have is yours. Amen? 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 So, ano pang hahanapin mo? Kung lahat ng sa Diyos ay sa iyo rin. Amen? So, ano pa? Ano pang hahanapin mo? Kunin mo na lang. Amen? Ang hindi na lang kasi natin makuha kasi akala natin pag kailangan pa nating magtrabaho. Kailangan natin pagtrabahuan pa. So, nung dumating yung sabi ko nga kanina, kung si Kuya ang unang nakakita kay Bunso, condemnation ang aabutin niya. Amen? You know that our sins are already condemned in the body of Jesus. Amen? Kinondemn na sa body ni Jesus. Sabi nga sa John 3:17, sabi doon God did not send His Son. God
to judge the world, but to save the world through Him. Sa ibang translation, condemn the world, but to save the world through Him. So, dumating na si Jesus. Pinadala na si Jesus. Diba? Ibig sabihin, inako na ni Jesus lahat ng kasalanan natin. At alam niyo ba na nung sa weeping post na merong hindi pa, para pinagtatalunan nila kung ilang talaga yung latigo, no? Yung latay na nakuha ni Jesus doon sa weeping post. Sabi nila 39 daw. Sabi naman ng iba, hindi lang 39. Kasi pati mukha niya, yung latigo kasi merong ano yan parang 5 yata yung galamit. Tapos merong mga bakal. Pagka tumama sa katawan, pag hinila, pati laman kasama. So, yun yung sinapit ni Jesus doon sa weeping post. Na kaya naman sinasabi nila na parang sobra sa 39 kasi nga din sabi sa Isaiah hindi natin makilala Hindi na siya makilala kasi nag-swell na yung kanyang mukha. So pero merong rule, Jewish rule na ang isang kriminal ay pwedeng hatawin ng 39, hanggang 39 lang. Hindi lalagpas sa 39. Pero sa Romans, wala silang rule doon. Wala silang batas. So, hatawin nila kung ano. Dahil Roman soldiers siguro, ang ano nila, dahil Roman soldiers yung mga naghahagupit, so wala silang pakialam kung ilan. Pero, dahil si Jesus ay isang Jew, baka in-apply nila yung rule ng yung Jewish rule. So, 39. So, di ba yung napanood na yun sa Passion of the Christ? Na binibilang nila yung hagupit. Pagdating sa 39, merong hahatawin pa sana ng isa, pinigilan ng officer. Bakit? Kasi 39 daw, kasi pagka lumagpas doon, ikamamatay nung hinahagupit. Parang ano na yun, napaka fatal na yun. Amen. So, assuming na 39 nga yung tinanggap ni Jesus. Lagi po nating narinig kay Madam sa mga napakinggan natin that 39, sabi sa medical science, yung major sickness and disease ng human race is 39. Major. Yung iba, ano na lang yan. Mga anak-anak na lang yan. Amen. So, ibig sabihin po, kung 39 yung tinanggap ni Jesus, binayaran niya na yung major sickness and disease ng human race. Doon pa lang sa weeping post, binayaran niya na ni Jesus. So, pagka may inaatake ka, bayad na, binayaran ni Jesus. Binayaran ni Jesus yan. And alam niyo ba na sabi rin sa pag 40, mamamatay na. Hindi po pwedeng mamatay si Jesus doon sa weeping post. He has to die hanging on the tree. Amen? Amen? 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His own body. Amen? That we, having died to sins, might live for righteousness. By whose stripes you were healed. Amen? Amen?
by whose stripes you were healed. Inako na ni Jesus yung kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kaya niyang tiisin yung hagupit ng latigo, kaya niyang tiisin yung pako sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Kaya niyang tiisin yung sibat o yung pananampal ng kumbaga. Pero ang mas masakit doon, yung agony na naramdaman niya mentally. Amen? Because at that time na ipinataw sa kanyang katawan, yung kasalanan ng sanlibutan ay tinalikuran siya ng kanyang ama. Amen? For the very first time, nagawa siyang talikuran ng kanyang ama. At yung pinakamasakit yun, para kay Jesus, yung magawa siyang talikuran ng kanyang ama. Bakit siya tinalikuran ng kanyang ama? Dahil siya ay naging kasalanan. Inako niya yung kasalanan ng sanlibutan. At sabi nga ni Madam kanina, ang kasalanan saka ang Diyos hindi po pwede magsama. So, tumalikod na lang ang ama. Sabi ko nga, parang mas binigyan niya pa ng halaga yung kapakanan natin kaysa sa kanyang anak. Tinalikuran niya yung kanyang anak para sa iyo at para sa akin. Amen? So, masakit yun para kay Jesus. At yun ang talagang doon sa garden ng Gethsemane, di ba? Nung siya ay nananalangin, na parang yung iniisip niya pa lang na ipapataw sa kanya, naaakuin niya yung kasalanan sa libutan. Yung pawis niya, nagpawis sa dugo, nagkulay dugo. Diba? So, ano yun? Sa isip yun. Agony yun. Amen? Lalo pa yun na tinalikuran siya ng kanyang ama. Amen? So, amen, huwag mo ka magdadrama na iniwanan mo ako, Lord. Iniwanan mo na ako. Hindi. Amen? Nagawa niyang talikuran ng kanyang anak para sa iyo. Para ikaw ay malaya kang makaharap sa kanya. Amen? 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 Kaya sabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? For the very first time, tinawag niya ang kanyang ama na my God. Amen? Bakit? Kasi nahiwalay siya. Amen? Dahil sa kasalanan na tinanggap niya, nahiwalay siya sa Diyos. Tinanggap niya yun para ikaw ay hindi na mahiwalay sa Diyos. Amen? 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 Hallelujah. So, kaya nung sinabi ni Jesus na sa John chapter 19, it is finished. Tapos na. Naganap na. Naganap ng alin? Yung redemption. Amen? Naganap na lahat. Tapos na yung pahirap na ginawa ni Satanas sa sangkatauhan. Tapos na yung batas. Amen? Sabi nga ni Joseph Prince na sinabi ni Jesus na it is finished. Kay Jesus, finished na yun. Pero sa atin, yun ang umpisa ng ating Christian life. Amen? Doon nag-umpisa ang ating Christian walk. Amen? Kasi tinapos na ni Jesus yung mga nakaraan. Dapat mag-umpisa na yung bago. Yung bagong tipan. Amen? So, kaya sabi ni Jesus na it is finished. Sabi ni Dikaw, sabi niya, the debts have been fully paid. The sentence have been fully served.
The battle has been fully won. Tapos na. Bayad na. Binayaran na. Amen? At yung anumang kaparusahan ng kasalanan ay pinagdusahan na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Para ikaw ay makalaya. Amen? Amen? Hallelujah. So, I believe na nung sinabi ni Jesus na it is finished, humarap na ang Ama. Kasi tapos na eh. Amen? Humarap na. Kasi nung sinabi ni Jesus na, Father, into your hands I commit my spirit. Wala nga namang nakatalikod yung Ama. Ano yung pag ganon? Father, into your hands I commit my spirit. Nakaharap na. Amen? God the Father turned His back on Jesus because everything that must be done has been done. Amen. Amen. Kumpleto na. Amen. At nung humarap ang Ama kay Jesus, mayroon siyang kagalakan. Amen. Alam po na may kagalakan ang Panginoon pagka lumalapit tayo sa Kanya. Amen? 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 At ano man yung kailangan natin, hingin lang natin sa Ama. At sabi nga sa Romans 8:32, freely, He will freely give unto us. Amen? Well, naibigay niya na yung kanyang bugtong na anak, si Jesus. Amen? And at the cross, God demonstrated His love towards us. Romans 5 verse 8. Amen? Diba? God demonstrated His love. While we were still sinners, He gave His only Son to die for us. Amen? Amen? So, naibigay niya, natapos na ni Jesus. And then, sabi ng Ama, all I have, everything I have is yours. So, kunin mo na kung ano yung gusto mo. Amen? Kunin mo na, ano man yan, healing, provision, trabaho, negosyo, or whatever it is. Everything that God has is yours. And it is free. Kukunin mo na lang. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed today? Amen? Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for what you have done on the cross. You sacrificed yourself, Lord, even your very life. Hallelujah, for us. Thank you. Thank you that you love us so much. You love us so much, Father, that you gave your only begotten Son to die for us. Hallelujah. And no one and nothing can separate us from your love, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, that your love is consistent, is constant, Lord. Hallelujah. When we run to you, Lord, hallelujah, we welcome mo kami, Panginoon, nang bukas ang iyong mga kamay. With an open arms, Lord, to give us embrace and kisses. Thank you, Father God. Thank you. You love us so much, Lord. Hallelujah. Hindi mo hayaan na mapahamak ang iyong mga minamahal, Lord. Hindi mo hayaan na magkulang ang iyong mga minamahal, Lord. Hallelujah. Hindi mo hayaan na maratay sa banig ng karamdaman ang iyong mga minamahal. Oh, hallelujah. Nais mo, Panginoon, na ang iyong mga minamahal ay nag-enjoy at napapakinabangan ang lahat ng binayaran ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat, Lord.
Hallelujah. We are free. Hallelujah. Thank you for setting us free. And whom the Son sets free is free indeed. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, thank you. We are so blessed, Lord God. Hallelujah. Because you first blessed us. Hallelujah. Thank you for your love, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa tanghaling ito, Lord. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoong Yesus at salamat sa pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu. Salamat, Lord. At as we go out in this place, Lord God, thank you that your protection, Lord God, is always upon us. Hallelujah. Patuloy mo kaming iingatan. Patuloy mo kaming gagabayan, Lord God. At patuloy mong ipagkakaloob sa amin kung ano man yung mga kailangan namin, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Hallelujah. At we are so, so blessed, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God. We bless you. We bless you. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen.